kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makapili TV. Ngayon, ito yung topic po natin ngayon. Itong matagal na itong naging issue, yung pag-recruit ng mga aktivista, mga komunista sa mga eskwelahan para gawing NPA warrior, itong mga kabataan po natin na nag-aaral. So, kalimitan mga tinatarget nila dito, yung mga galing probinsya, siyempre malayo sa mga pamilya nila. Ito yung talagang vulnerable. So, ito yung mga madaling mahikayat ng mga komunista. So, ito, pag-usapan po natin to. Panoorin po natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, paklik na rin po ng like. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Talamak daw ang pagre-recruit sa mga estudyante ng University of the Philippines para sumali sa New People's Army. Idinawit din ng isang mambaba. Actually, hindi lang po ito nangyayari sa mga government-owned or mga state university. Nangyayari din to sa mga private school na hindi ganong kahigpit yung kanilang pagpapasok ng mga nagpapakilalang mga student council, mga student organization. Kumbaga hindi ito na-screen ng ibang eskwelahan, lalo na yung mga private school. So, yung hindi private school na sabihin natin mga kilalang kilala, sabihin natin mga private school na yung saktuhan. Pero yun nga, may nakakapasok pa rin mga sabihin natin nagpapakilalang mga student council, student organization, na nakakapag-recruit din sila ng mga kabataan doon para mapasali nila sa NPA. So tuloy natin itong balitang to. Batas na kasama umano sa pagre-recruit. Narito ang aking report. Nak, please, Nak. Nakita mo kami ngayon. Narinig mo ba kami ngayon? Please, Nak. Maawa ka. Bumalik ka na sa amin. Tingnan nyo. Umiiyak yung magulang. Hinahanap yung anak niya kung nasaan. Pero alam niya, buhay yung anak niya. Hindi ito yung nawawalang anak niya na iniisip niya na pwedeng nawala na. Wala na as in, kinuha na siya ng may kapal. Alam niya yung anak niya buhay. Alam niya yung anak niya nasa bundok. Nakikiusap siya sa anak niya na bumalik na. Pero mukhang kumbaga na brainwash na. Hindi na kaya to na pabalikin ng antimano yung magbabalik loob. Although may mga galing sa bundok na nagbalik loob, pero meron talagang mga kabataan. Ito kasi yung yung mga mapupusok . Ito yung talagang sabihin natin matitigas ang ulo na kapag na-brainwash mo talagang kumbaga paninindigan na nila yung kanilang desisyon. So dito hindi naaawa itong mga nagre-recruit na may magulang na umiiyak, nakikiusap sa mga anak nilang bumalik na. Ito yung mga nag-aalala na yung anak nila baka napano na. Kahit alam nilang buhay yung anak nila, pero alam niyo yung araw-araw na iniisip nila kung ano na nangyayari sa anak nila. Grabe itong parusa itong ginagawa nitong mga aktivistang to sa mga magulang na kinukuhanan nila ng mga bata, mga anak na dinadala sa mga bundok para i-train, para maging NPA warrior. Marami ng documentary niya, marami na nagpapatunay na ito talaga talamak na ginagawa ng mga aktivista. So itong mga aktivistang to, mga front lang tong mga to na nagtatago sa mga pangalan ng mga student council o student organization para hindi sila mapansin or hindi sila mapaghinalaan. Pero obvious naman na parte sila ng mga komunista.
Pero ang nakakapagtaka lang diyan, bakit yung eskwelahan hinahayaan na makapasok yung mga ganyang klaseng organization, hindi man lang nila bine-verify, hindi man lang nila, alam mo yun, hindi man lang nila chine-check kung ano ba yung pinaka, kumbaga ano ba yung intention nila, ano ba yung pinaka-motto ng organization nila. Pero yun nga, nakakalungkot lang na nakakalusot yan. 'Di ba? Hindi sila naawa sa mga ganitong klaseng magulang. Ito hindi po mga mayayaman to. Ito yung mga ordinaryong Pilipino na naghahangad na makapasok o makapagpaaral sila ng mga anak nila sa kolehiyo. Nang sa ganun, may angat nila yung buhay nila na kinagisnan nilang mahirap, may angat nila. Pero ang nangyayari, imbis na na mapabuti sila dahil ang iniisip ng magulang ay nag-aaral sa mga state university, mga pa-scholar ng gobyerno, magugulat na lang sila, wala na pala yung anak nila. Nandun na sa bundok at iba na yung hawak, armas na at hindi na ballpen at papel. Naghihinagpis si Ruth Sabeliano nang humarap sa pagdinig ng Senado para isumbong ang pagkawala ng 22 taong gulang niyang anak na si BG Yvonne na isang estudyante ng UP Los Baños. March 23 pa raw nawawala si Yvonne na tubong Agusan del Sur. Paniwala ng kanyang mga magulang, sumali sa New People's Army ang kanilang anak matapos ma-recruit ng student organization na League of Filipino Students. Ang huli raw nilang alam sa anak ay nag-community service sa Cavite, kasama ang sinalihang grupo pero di na siya nakabalik. Sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. At Ibon, sobrang kaming nag-alala sa iyo. Mahal. Ayun, nakakadurog yung puso ng ganyang magulang na nakikiusap sa anak niya na bumalik na. Pero dahil sa ginawa nitong mga aktivistang to, tumigas yung puso ng anak nila na kahit yung pakiusap ng magulang hindi na iniintindi, binabaliwala na. Kumbaga mas mas infected na sila, mas talagang na totally brainwash na ipaglaban yung kung ano yung gustong ipaglaban nitong mga aktivistang to. Alam nyo, yung paglaban sa gobyerno, hindi naman nakukuha yan sa sa paggamit ng dahas. Tandaan niyo napakatagal ng napakatagal ng problema ng bansa natin. Panahon pa ni ni Apo Lakay, ni Marcos Sr. Nandiyan na yung mga yan. Ilang taon na yung lumipas, andyan pa rin sila. Ang tanging gobyernong lumaban lang talaga diyan yung administrasyong Duterte, 'di ba? Talagang napilayan sila diyan na to the point na lagi nga silang humihingi ng ceasefire, ng tigil putukan para lang alam mo yun makapagpalakas pero hindi sila pinagbibigyan ni Duterte. All out war talaga hanggang itinayo niya yung NTF-ELCAC na malaki talaga naging tulong na tuksain itong gantong klaseng yung pag-recruit nitong mga NPA na to, 'di ba? Pero ngayon, nangyayari, bumabalik na naman sila. Na nakakapag-recruit na naman sila. Kasi, hindi ganun hindi ganun katindi yung paglaban ng gobyerno natin ngayon. Kasi moron alam niyo yung kung ang presidente talagang mahinang magbigay ng mga matatapang na statement, diyan lumalakas ang loob nitong mga komunistan to. Tulad ng sabihin ba naman bloodless war on drugs, 'di ba? Bloodless. So nangyayari, pakiusapan ang mangyayari dito. Unlike kay Pangulong Duterte, pag sinabi niya itigil niyo kasi may kalalagyan kayo. So doon pa lang may matibay ng statement. So takot nang gumalaw tong mga to. Ngayon dahil nga mukhang kinakampihan or sabihin natin medyo nabe-baby ito ng administrasyong Marcos, itong mga komunistan to, ito malakas na naman ang loob nila na makapag-recruit, makapagpalakas na naman ng grupo nila para labanan din ng gobyerno. Imbis na tuksain ng gobyerno, binibaby ng gobyerno para labanan sila. Diba nakikita niyo na ginigisa lang ng gobyerno yung sarili nilang mantika na para silang
nag-aalaga ng ahas na anytime pwede silang tuklawin. Ibis na puksain nila yung ganyang klaseng pagmamalabis nitong mga aktivistan to, parang nakukonsinti pa. 'Di ba? Nakakaawa yung gantong magulang na, alam niyo yun, na panghinahangad lang naman sa mga anak nila na mapabuti yung buhay. So, anong klaseng kabuti yung buhay yung makukuha ng anak niya kung nasa bundok to, imbis na nag-aaral, nandun sa bundok, ang hawak, baril. At laging, alam mo yun, at laging nandun sa punto na makikipagbakbakan sa government troops natin. Para sa ano? Anong pinaglalaban? Di ba, wala na yung point na kumbaga, tapos na yung point ng, sabihin natin, ng pakikibaka, yung armadong pakikibaka, tapos na yan eh. Hindi na yan yung makakabuti ngayon sa gobyerno natin. Ang makakabuti ngayon is mag-aral itong mga kabataan to, pag nakagraduate, tumakbo kayo sa politika. Kayo ang bumago ng gobyerno natin. Hindi na makukuha yung pagbabago sa paggamit ng madahas na yung, alam niyo, yung pakikipag-gera sa mga ganyan, yung kailangan gumamit ng armas. Hindi na makukuha sa ganyan yan. Ang kailangan ngayon, bunutin na yung mga ugat, yung mga masasamang ugat sa gobyerno. Kailangan na bunutin yan, palitan ng mga bago, para alam niyo yung tumino. Diba? Nakakaawa tong magulang na to eh. Mahal ka naming lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Graduating na sana ngayong taon sa kursong Chemical Engineering si BG Yvonne, pero hindi na siya Pero graduating student to. Ilang buwan na lang gagraduate na. Ilang buwan na lang makakapaghanap na ng maayos na trabaho. Ilang buwan na lang pwede niya nang matulungan yung sarili niya, yung magulang niya. Ilang buwan na lang magiging proud na yung parents niya na makakapag-graduate sila ng kanilang anak sa UP. Siyempre, pag sinabi mong UP, iba yung iba yung standing niyan, iba yung kumbaga iba yung honor na dala-dala mo kapag graduate ka ng UP. Pero ang nangyayari ito, graduating student nawawala at ang hinala ng magulang nasa bundok. pagmarsya pa. Kaya ganun na lang ang panghihinayang ng kanyang pamilya dahil nasira na raw ang kanyang edukasyon simula nang ma-recruit umano siya ng NPA. Pero ang hiling na lang ng kanyang pamilya, makauwi ng buhay si Yvonne sa kanila. Reklamo pa ng mga magulang ni Yvonne, hindi sila nakakatanggap ng sapat na tulong mula sa pamunuan ng UPLB para mahanap ang kanilang anak. Tila pinagtatakpan din daw nito ang grupong sinalihan ni Yvonne. Ipinag-utos na ni Senator De La Rosa na ipatawag sa susunod na pagdinig ang ilang opisyal ng UPLB. Yan yung nakakalungkot na ang alam ng mga magulang kapag nasa eskwelahan yung kanilang mga anak, safe. Pero nangyayari ngayon, parang kinukonsinti pa ng mga eskwelahan yung mga ganitong klaseng activity na unang-una kailangan magparehistro yan. Kailangan nilang, hindi na nila bine-verify kung ito ba'y affiliated ng isang komunistang grupo or talagang pure school organization lang. Kasi pag pure organization lang, within the campus lang dapat yung kanilang mga kanilang activity. Kung meron mang mga mga sabihin natin special event na kailangan lumabas ng eskwelahan, 'di ba dapat may consent ng eskwelahan na kailangan nilang kumuha ng kailangan nila magpaalam para alam ng eskwelahan kung nasaan sila. Pero ang nangyayari dito, pinapayagan ng mga eskwelahan na may makapasok na mga student organization kuno na papakilala nga para sa mga kabataan. Hindi na nila bine-verify kung ano ba yung purpose nila. Diba? Tulad niya, eskwelahan mismo, parang ayaw, siyempre, mararamdaman ng magulang yan kung nakikipag-cooperate ba yung eskwelahan o hindi. Diba? Siyempre, ikaw as parent, kung ikaw yung nawawalan ng anak, mararamdaman mo kung tinutulungan ka ba ng eskwelahan. Kung baga parang andun yung mararamdaman mo yung concern ng eskwelahan. Pero kung hindi mo nararamdaman na gano'n, talagang iisipin mo, mukhang pinagtatakpan yung ng eskwelahan, itong mga, sabihin natin, itong organization na sinalihan itong anak niya. Para magpaliwanag. Humarap din sa pagdinig ng Senado si Kate Raca na na-recruit daw sa Communist Party of the Philippines noong freshman pa siya sa UP Diliman noong 2014.
Tuluyan daw siyang sumanib sa NPA pagka-graduate niya noong 2019. Kwento ni Kate, ilang mga miyembro mula sa Student Council at accredited university organizations ang nagre-recruit sa mga estudyante. Pagsisiwalat pa niya, taong 2017 na magkasabay di umano sila ni ngayoy Kabataan Party List Representative Raul Manuel na mag-recruit ng mga kabataan sa UP para sa NPA. In your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir. Kasi Ha? siya nga hindi niya kayang gawin yung ginawa namin. Pero, di ba? Kaya niyang mag-recruit. Baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito, Raul, at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa. Ito, believe ako rito, talagang diretsahan na, na hinahamon niya si Raul Manuel. Ito yung congressman ng, ng party list na Kabataan Party List. Na obvious naman na sinasabi nga nila, lalo na si yung NYC chairman, si Cardema yata yun, na talagang affiliated talaga to sa CPP-NPA. Na to the point nga na, diba, na tinatanong nga niya kailan pa, never na kinundem nito mga party list na to, yung CPP-NPA sa pag-recruit, sa ginawa nilang mga pag-aambush sa mga government troops, never nilang kinundem yan. Ang sagot pa nga nila dyan, pagkakatanda ko, kung may mali raw na ginawa yung NPA, kasuhan daw. Pero once sa kinasuhan naman yan, lagi naman silang umiiyak na sinasabi, ginigipit naman daw ng gobyerno yung kanilang malayang pamamahayag, yung kanilang saloobin. Diba, alam na, kitang-kita niyo yung kung paano nila paikutin yung gobyerno. Alam na nila, talaga naaral na nila kung paano nila paikutin, kung paano nila kung paano nila lalansihin. 'Di ba? Ngayon, maganda yung hamon dito nitong sinasabi niya, nakasama niya. Sige, punta ka rito, kwentuhan tayo para malaman ng taong bayan kung ano nga pinagagawa natin nung magkasama pa tayo. Natin noon, sir. Suggestion lang. Kaya si Senator De La Rosa pinaimbitahan na si Manuel sa Senado para magpaliwanag. While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. Wala raw balak dumalo si Manuel o sino mang miyembro ng Makabayan Bloc sa pagdinig ng Senado. Tingnan nyo, noong si Pangulong Duterte yung gusto nilang imbitahan para dumalo sa EJK hearing na yan, ang tatapang nila maglabas ng statement na, kung matapang ka Duterte, di ba, umarap ka rito, Senator Bato de la Rosa, di ba, bakit di kayo umarap dito? Pwede naman kayo magpaliwanag dito. Ngayon, ito, ibinabalik na sa kanila a dose of their own medicine. Sila naman yung iniimbitahan ni Senator Bato na humarap sa Senado para makapagpaliwanag. Ano sabi? Bahagang buntot, hindi raw sila dadalo. Di ba? Kitang-kita nyo na matatapang lang sila kapag sila yung, yung mag-aakusa. Sila yung magigisa. Ang gagaling nilang, ang tatamis nilang magsalita, nakala mo, wala silang inaatrasan. Pero nung sila na yung napunta sa punto na sila na yung iimbestigahan, sila na yung babahagang buntot, sasabihin, hindi kami dadalo dyan. Di ba? Wala kaming plano. Di ba? Ngayon, kung talagang wala kayong, sabihin natin, wala kayong itinatago, kayang-kaya nyo yung, kumbaga, hindi totoo yung mga akusasyon, umarap kayo. Di ba? Hindi yung tapang-tapangan lang kayo dahil pinagtatanggol kayo ni Tambi. Mariinding itinanggi ni Manuel ang aligasyon. Hindi totoo na nagre-recruit tayo para sa ganong mga organizations. Kung may mga sumasali doon, individual choice po nila iyon. Yun yung nakita nilang avenue para sa talino nila at hinanakit nila doon sa mga problema ng bayan. Tingnan mo yung kasukit. Tingnan mo yung yung rason nitong kumag na to. Alam niyo, hindi sila sasali diyan kung walang mag-recruit. Unang-una, ano ba yung purpose nila? Bakit sila pumunta sa eskwelahan? Siyempre, mag-aral. Kaya sila mag-aaral dahil yung kahirapan nila, gusto nilang mabago. Gusto nilang iahon sa hirap yung kanilang buhay. Kaya sila mag-aaral.
Hindi sila pumunta sa eskwelahan para magpa-recruit or para maging miyembro ng NPA. Hindi sana rumekta na kagad sila sa bundok. Naghanap sila ng mga NPA doon at sabihin nilang sasali na kami sa NPA. Diba? Walang pumupunta ron kasi nga ayaw nila. Ayaw nilang umanib sa ganyang organisasyon. Ang nagkataon lang na magagaling lang mag-brainwash yung mga recruiter na itong mga NPA na to. At ano ang tinatarget nila? Yung mga kabataang galing probinsya na ang mga magulang ay nasa malayo. Siyempre, kapag sila lang nandito sa Manila, siyempre, mga malulungkot yung mga yan. Yun yung sinasamantala ngayon ng mga to, kinakaibigan. Yun yung kwento ng mga ng mga dating recruiter na nagbalik loob na, kumbaga sabihin natin, natauhan. Ganun daw ang ginagawa nila. Ang target nila ay yung mga kabataan na yung mga magulang is nasa probinsya. Mga probinsyano, sabi natin ganun. So, sinasamantala nila yun. Ngayon, pag nakuha na nila yung loob, andyan na yung, siyempre, i-invite na sumali sa gano'ng organization. Unti-unti ng yun, binibrainwash na. Tinataniman na ng galit sa gobyerno na sasabihin, siyempre, ayan, tingnan mo, dahil yung gobyerno natin, hindi tayo binibigyan ng eskwelahan sa lugar natin, kailangan nyo pang lumayo, kailangan nyo pang pumunta ng Maynila para lang makapag-aral. Ganyan ang gobyerno natin. Alam nyo yung tataniman ng masamang impression yung gobyerno natin. Hanggang sa magalit na ng magalit dahil siyempre dala ng dahil sa kalungkutan napapalitan na ng galit yung yung puso niya dahil nga punto nga naman na dahil nga naman yung gobyerno natin na hindi magkapaglagay ng ganong eskwelahan sa kanilang lugar, napipilitan silang lumayo. Di ba? Yan yung sinasamantala nitong mga to. Kaya nakakatawa tong TikToker na to na choice daw ng mga kabataan na sumali. Hindi nila choice yun. Na-brainwash nyo lang talaga. Nangako naman ang pamunuan ng UP Diliman na aaralin ang kasalukuyang guidelines sa accreditation ng mga student organization at maging ang pagbabantay sa kanilang mga aktibidad sa campus. Tapos hindi nila papayagan na makapasok yung PNP. Nung panahon ni Pangulong Duterte, inirekomenda nila na makapasok yung PNP sa loob ng UP campus para ma-monitor itong mga aktivistang to na affiliated daw di umano sa CPP-NPA. Pero tinutulan niya ng mga student organization, pati ng eskwelahan ng UP. Ang kinakatwiran nila is meron silang sariling police power, meron silang sariling organization na kaya nilang i-handle ang loob ng UP campus. Di ba? Nakakatawa na gobyerno yung nagbibigay ng pondo, pero kinakalaban din nila yung gobyerno. Kaya nga napaghahalataan nga nila na mukhang itong UP daw, training grounds nga daw talaga to ng NPA. Di ba? Nakakalungkot na ang alam natin kapag ang mga anak natin nasa eskwelahan is siya protektado ng school dahil gusto ng eskwelahan panatag yung loob ng mga magulang na walang mangyaring di maganda sa mga bata. Pero ang nangyayari, pagdating ng college, ang mga eskwelahan na pinapasukan ng mga kabataan nagiging training grounds na. Especially itong ang UP. Nagiging training grounds nga daw ng NPA. So, tingnan natin kung talagang mapipilit ni Senator Bato na umattend sa hearing itong Makabayan Black para makapagpaliwanag. So, abangan po natin yan. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.